kong susugan yung sinasabi ni Koy kanina. Ano Na sabi ni Koy? Koy, magsalita ka na, Martin. Ang tagal-tagal na naming inaantay yan eh. 'Di ba? Ang tagal-tagal na naming inaantay na magsalita ka na, at kung totoo yung sinasabi nyo na si Saldi ko lang ang nagnanakaw, abay, manggaling sa bibig mo na. Ito, pasensya na. Pasensya na sa mga naniniwala sa atin. Una kong address sa mga kababayan natin. Makinig po kayo sa amin. Kung titingnan nyo pong mabuti, hindi po nagsasalita si Martin Romualdez. Oo nga. Ang lumalabas po dito, parang pinagtatanggol pa niya ang Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Sa ginagawa niya hong yan, sa hindi pagsasalita, kung saan pinamunuan niya ang Kongreso noong panahon na namumuno siya bilang House Speaker, naganap ang pinakamalagim at karumal-dumal na pagnanakaw sa pondo ng pera ng taong bayan. Correct. Ngayon, kapag sinabi pa natin na si Martin at dito ho ba'y pinunako, mga kababayan, tila ho ba sasabihin nyo ho, wala hong ebidensya. Yun ho ang pinakamasakit sa atin dito. Harap-harapan na ho tayo, nagbubulag-bulagan, nagtatanga-tangahan sa harapan ng mga mamamayang Pilipino. Bakit kasi Nina, ba't nakamute ka dyan? Ba't nakamute? Pero seryoso. dapat yung camera sa kanya lang, kasama ako dun. No? Pero seryoso. Seryoso talaga naman no? Matagal na po tayo nag-aantay at nakakapagtaka na po para sa marami nating mga kababayan kung bakit patuloy-tuloy ang pananahimik ng nagngangalang Martin Romualdez. Samantalang ho ang Pangulong Bongbong Marcos ay wala pong inatupag kung hindi mapabuti yung bansang ito, busy sa lahat ng mga gawain para ho mabigyan ng tulong, mabigyan ng mga proyekto na pakikinabangan ng mamamayang Pilipino. Pero itong dating speaker, mga kababayan ko, hanggang ngayon mula noon na magkasama sila at matalik na magkaibigan ni Saldico, hindi pa rin natin napapakinggan kung ano yung kanyang opinion dyan. Ito nga pinakamasakit, Boss Mike, lagi sinasabi ng mga tao, walang ebidensya, walang ebidensya. Alright. Sabi natin, wala. Wala. Pero ang tanong ko dito, hindi mo nalaman na nagnanakaw yung mga tao mo? Hindi mo nalaman? Parang chain of command. Yun na nga. Ang sabi nila, hindi nagnanakaw, walang ebidensya. Pero Ang yung tanong ko kasi dito, hanggang kailan ba tayo mananatiling ganyan? Hindi, hanggang kailan ba tayo magbubulag-bulagan? Correct. Kahit anong gawin ni Pangulong Bongbong Marcos, patinuin ang Pilipinas, kung may mga hudas at tarantado dyan, Nakatulad ni Martin, ganon. O tapos ngayon, ito pa. Tapos, Alam niyo mga minamahal, kung tapos ganun, ito pa, mga kapatid, Boss Mike, mga partner, ito lang, walang samaan ng loob. Kasi gusto kong sabihin sa taong bayan to, kita mo umaatras ngayon sa impeachment. Itong mga bataan ni Martin. Mga bataan niya. Ang tatapang nyo nung una. Tapos ngayon, iiwas kayo ngayon? Tapos kayo paglaban ng mga tao? Para sa impeachment? Ano? Yan ba yung National Unity, ano ba? Kineme. Kineme. Iskemberlu. Yung halos pinamumunuan nung nagngangalang puno ng mangga. Mga kababayan, baka nagugulat ho kayo kung saan kami nanggagaling. Ipapaliwanag ho lang namin. Yung mga kakampi ni Martin, ngayon ho, bumabaliktad sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ang sabi, nung nagngangalang puno ng mangga, pero mukha namang upo yung ulo niya, sabi niya, move on na lang daw. At iwan na yung issue ng impeachment trial ni Sara. Boss, hindi tayo pwede mag-move on Because hindi pwede mag-move on. Ito yan Hindi tayo pwede mag-move on. May nawawalang pera. Pag nag-move on tayo, Mr. Tree, Mr. Tree, pag nag-move on tayo, parang sinabi na natin, putaragis kayo, magnakaw na lang kayo dyan ng pera. ito sa NUP parang wala silang mga yagballs Siyempre, nag-proclaim kasi, itong si Sara Bata nila Martin yan nag-proclaim kasi mga minamahal, itong, ba't ba kasi ganun kayo? Hindi ko ngayon.
Sige. Hindi kasi ito mga minamahal. Ayan. Siguro ata nabayaran, di umano, Oo. or baka naman nagtatanong lang tayo, baka may lagay dyan, natatakot, hindi natin alam kung kaninong bangka ang dapat nilang sakyan. Yes. Pero sa akin lang, syempre bilang kongresista, future ng mamamayang Pilipino ang nakasalalay dito, kaya nga kayo nilagay dyan sa posisyon na yan, Correct. para Correct. pagsilbihan ng mamamayang Pilipino, tapos malalaman namin na babaliktad kayo, mukhang hindi naman ata tama yan, Mr. Puno. Oo. Diba nakakapagtaka lang din, simula nung nagproklama, itong si Sara Duterte bilang tatakbo sa pagka-president sa 2028, hindi nyo, yung purpose niya is takutin tong mga kongresista. So ang kauna-unahang grupong duwag sa Congress ngayon, sila. Yun. Kasi ganito, Yung mga bata ni Martin. kasi Aray ko. meow, meow, meow. Boss, teka lang, sige, mag-left left lang. Okay. Lagay ito. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, Hindi meow, totoo, meow, ano? meow. Hindi kasi ganito, Yan. mga minamahal lang, babanat lang din. Syempre, di ba, ang kailangan nating boto dito is 100 plus vote lang. I think 106, di ba? Is enough na yon, 1/3 votes. Nakaraan, kung nakaya nga natin makapag-produce ng 200 plus, kung meron mang aatras, hindi naman siguro ata aabot ng sobra hundreds, no? Kung merong Ang aatras. tanong ba, ilan ba lahat ng 300 plus 300 yung plus. senador natin. Ang kailangan, kaya ang Ayun, kongresista natin, ang Kongresista. kailangan lang natin na boto is 1/3 vote. 106. Ah. Then yung NUP, meron silang numbers na 40. And ilan ba yung mga Duterte? Apat na Duterte. Apat na Duterte. Di ba? O, 3 Duterte, isang ungab. Hindi naman naabot, I think Pagpalagay yun. natin, wala. Ito yan. Hindi yun ng punto rito. Pagkatalinuhan ninyo, ha? Pagkatalinuhan ninyo. Etong mga dating bumoto para ma-impeach si Sara Duterte, yun din yung mga tao na tinutukoy natin dito. Nasaan kayo ngayon? Bakit kayo bumabaliktad? Ang tanong, minsan naiisip ko, sa mga nangyayaring kaguluhan ba na ito, may kinalaman yung idol mo? Si Martin Romualdez? Baka may kinalaman. Ganito yun. Baka may nagmamanipula ng laban. Yan. Baka naman bumabaliktad na. Kasi pinakamaganda nito, Boss Mike, ako hamon ko lang ha. Hindi ko ayoko sabihin na challenge ito eh. Pero hamon ko sa taong bayan, magsuri kayo. At gusto ko sanang mangyari, Pangulong Bongbong Marcos, ipakulong mo yung pinsan mo. Oo. Wait. So all congressman, hear me. Okay? What is happening to you guys? In the last impeachment trial, we have 200 plus vote of the congressman. Pero ang gagawin niya, pero Boss Mike, partner, pasensya na. Kasi boss ng taong bayan to. Hindi lang tayo nagpa-public service dito. Okay? Ang dapat, kung talagang ang plano na to, sana kung may magkaroon man ng ebidensya, matibay na ebidensya, ipakulong na itong si Martin Romualdez. Nang matapos na tong gusot na to kasi hanggat ganyan ang ginagawa ng NUP, parang sinabi na nila na sobrang lakas ni Sara Duterte. Hindi kasi, ito lang ang problema kasi. Tagalogin ko na nga. Ang problema kasi dito, yung mga umaatras na mga congressman. Totoo lang. Nasaan yung moral at dignidad nyo? Huwag kayong umatras. Pero ako, sa opinion ko po, hindi makakalusot to kasi bagong form to. Bagong form ng Supreme Court na kung saan bibigyan ng 10 araw si Sara Duterte para sumagot sa Kongreso. Mabubulat-lat po ang pagdanakaw ni Sara Duterte diyan mismo, hindi pa sa Senado, sa Kongreso pa lang. Bibigyan si Sara Duterte ng 10 araw. At hindi po pwedeng sumagot doon ang abogado niya. Ang sasagot mismo si Sara Duterte. Hindi ka pwedeng magkaroon ng representative. Hindi mo pwedeng Indianin yun kasi nga Supreme Court ang nag-utos dito. Correct. Ang best friend mo, di umano. Pero ito yun ang punto. Tama naman si Nyulo eh. Pero ang bottom line dito, ang kailangan natin na mangyari, ma-impeach si Sara Duterte. Ngayon, kung kahit na may maibulgar, impeach yan. plus na lang yun, yung mga mabulgar yung Galit mga accounts, mabulgar yung katarantaduhan ni Sara. Impeach yan. Pero
Mga kababayan ko, yung mga tauhan ng dating speaker ay sila mismo yung mga bumabaliktad. Yun ang pinamasakit doon eh. Kasi kayo yung unang lumaban eh. 'Di ba? Lumaban kayo, pinaniwalaan kayo sa pinaglalaban ninyo, in the end, nagdeklara na akala nyo hopeless na kayo sa pagtakbo at natatakot kayo na manalo, itong si Inday nagbabalik-tarang kayo. Alam nyo, mga minamahal, eto pabanat lang ako hindi ko talaga magets yung mga tao Gusto nila si Digong, oo. Pero at the same time, alam ninyo, hindi ko na alam sasabihin ko kasi Ganito yun, ako Pero ako tatali lang, Boss Mike. Ah. Hindi, tama naman si Koy tsaka si Mike tsaka si Tiger. Ako kasi binanatan ko nakaraan si Congressman Abante. Dahil, di ba, sabi niya, nawawalan siya ng pag-asa dahil baka Pero nung nakita niya talaga na may mga congressman na interesado, siya pa ang nagsusog dito sa fourth impeachment. Yan. Ayun ang sinasabi ko po. Ganun po si Congressman Abante. Shoutout po. Ngayon talagang lumalaban siya. Kasi nakita niya Nakita niya, nagkaroon po siya ng probable cause na ilaban niya. Ganun din po sana, ang tama rin siya sabi nila, Boss Mike, na yung mga congressman dyan, gamising kayo. Hindi pwede yung support. Support Ang problema kasi dati silang bumoto para ma-impeach si Sara Tapos, para bang gusto nila na i-move on na lang daw yung issue ni Sara, parang i-move on na lang natin yung pagnanakaw na ginawa niya? Correct. Ganun ba yun? Hindi So tama para yun. bang kinukonsinti nila? O baka naman pare-parehas naman kayo dyan na magnanakaw Parang ganun ba? Saan ba nag-umpisa nagkandaletse-letse yung problema na to? Kapinsan niya daw. Ano to? Hindi, nakinig ko lang yan. Sabi, ay wala akong sinabi. Guys, huwag yung masamain. Yan yung mga pinakakalat ng mga PDS. Nagsimula, bakit nyo ba ginagawa ang topic ako? Sinaganito yan, mga minamahal. Sabi kasi ni Sara Duterte, di ba tambalos-los daw? Nagsimula yan. Kay Sara. Kay Sara. O yung sumira daw kay PBBM. I-weigh natin, maano na tayo, ano ba tawag doon? Mabobokya na. I-weigh natin, yung pardos, lagay mo sa taas. Yung alas sa gitna. Hindi. Baka mapusoy. Iwas puso yung Boss Mike. Parpul. Ganito, mga minamahal. Yung dahilan daw talaga kung bakit medyo nasisira yung pangalan ni Presidente. Actually, madami naman talaga kaming nakausap. Even yung doktor ng Ilonggo, yun, nagsabi na nasira daw si Presidente dahil kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa isip-isip ko, DDS kasi siya Hayaan ko na lang. Hayaan ko na lang si Doc. Seryoso. Hindi siya, naging DDS siya kasi nga sa nangyayari na parang sinasabi opinion niya yon na para bang bakit hindi mapanagot daw si Martin, maliwanag naman daw si Martin talaga ang punot dulo ng kaguluhan kaya nasisira yung pamumuno niya. Pero sabi niya, Boss Mike, gusto niya daw si Sara. Ngayon, ang punto ko dito, okay lang naman sana kung gustuhin nyo si Digong. Pero kung yung gugustuhin nyo, yung si Sara Duterte dahil kay Digong, iba na yun. May tama na yung utak ninyo. Ano ba mapapala ito? Sabi ni Doc, ganito. Yan. Ayoko kay Sara. Talaga. Pero kung mapapanagot ni Pangulong Bongbong yung pinsan niya, babalik ako sa kanya. Yun yung sinabi niya. May video ko nun Alam mo, marami tayong mga Pilipino na agree sa ganung paraan. Kasi common naman. Let's kung gagamitin natin yung common sense natin, ikaw ba, Boss Mike, House Speaker ka, hindi mo alam ang nangyayari sa grounds mo, hindi mo alam na nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso. Imposible hindi mo malaman Oo.
Di ba? Ano yan? Ngayon ha. Ah. Ito, May bago, may bago. Breaking news, breaking news. Breaking news. Ang Inday Sara Magnanakaw po ay nag-post. Sinusuportahan niya daw po ang 18 Marines. Ay, planadong-planado po ito. Nako. Ayan, no? Ayan, nag-post, oh. Sinusuportahan niya daw yung, ano, Eh, syempre, totoo sa kanya. Alangan naman din niya suportahan niya. Pati saldi ka. Pati daw yung, ano, ayan, no? Yung paglalagay ng mga ano sa ICC na pinapalabas silang naglagay yung sa ICC sila. Nako. Tapos sabay mag-iimbestiga si ano. Aimee. Aimee. Si Aimee. Namang, Planadong-planado. talaga namang Imagine mo, lalagyan babayaran mo, ibabribe mo yung ICC. Hindi yun. Alam mo, Malabo yun. kaya sinasabi, kaya binabanata na nila yung ICC kasi wala na. Oo. Close book na si Digong doon. Yes. Pako na siya doon. Oo. Permanent na yung padlock sa rehas. Yun na nga eh. Kaya nagkakaganyan sila. Kaya nga gumagawa na nga sila ng diversionary. Ngayon, Na the only way, Pegador, wala kang kawalan.